Maganap na balita, 5 beses nang naglandfall ang bagyong Verbena. Tinatahak ito ngayon ang direksyong Pasulusi matapos magdamag na tumawid sa Visayas. Ayon sa Pag-asa, unang naglandfall ang bagyong Verbena sa Bayabas, Surigao del Sur kahapon ng hapon. Sumunod sa Hagna, Bohol kagabi. Kaninang alas 2 ng madaling araw nang tumama naman ang bagyo sa Talisay, Cebu. Mag-aalas 6 ng umaga sa Valle Hermoso, Negros Oriental at bago mag-alas 8 ng umaga sa San Lorenzo, Guimaras. Tropical depression pa rin ang bagyong Verbena na may lakas ng hangin na hanggang 55 kilometers per hour. Maraming bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao ang nasa ilalim pa rin ng wind signals. Tumutok lang po dito sa Balitang Hali para sa ilalabas na 11 a.m. bulletin ng Pag-asa kaugnay sa bagyong Verbena. Naranasan ang hagupit ng bagyong Verbena sa ilang probinsya sa Visayas at Mindanao. Halos magdamag na inulan ang ilang lugar sa Bohol, kabilang po ang Tagbilaran. May kasama rin yan na malakas na hangin. Ganyan din po ang naranasang panahon sa Giwan, Eastern Samar. Nayugyog ang mga puno dahil sa pinagsamang hangin at ulan. Masungit din po ang naranasang panahon sa Catbalogan, Samar. Sa Butuan, Agusan del Norte, binaha ang ilang kalsada dahil sa mga pag-ulan. Napilitan ng lumusong sa tubig ang ilang residenteng lumilikas. Pinasok na rin po ng baha ang maraming bahay. Sa Habonga City, kinailangan ng lumangoy ng ilang residenteng lumilikas dahil sa pagtaas ng tubig sa kanilang bahay. Naramdaman na kaninang madaling araw ang masamang panahon sa Cebu dahil sa bagyong Verbena. Bilang pag-iingat, maagang lumikas ang ilan, lalo na yung mga binaha dahil sa bagyong Tino noon. Balita hatid ni Nico Sereno ng GMA Regional TV. Kakaunti na lang na tao ang nadatnan namin sa barangay Kotkot, Liloan, Cebu kagabi. Naka-evacuate na kasi ang karamihan ng mga residente bilang pag-iingat sa bagyong Verbena. Ang lugar, isa sa mga matinding binaha noong kasagsagan ng bagyong Tino nang umapaw ang Kotkot River. Hanggang ngayon, maputik pa rin ang paligid. May mga nakatambak na basurang hindi pa nakokolekta. Di man, pero naan mo ko experience atong unang baha. Nga, nilihok sad sila. Mas malipay sila nga na ay tragedy baha kay makahay mo man sila ga isira kay wa may mga tao. Kay very good. Na trauma na may atong baha. Pero ikaw magpabili lang ka nga rin. Oo, bili lang ko. Ano man siya? Kay lisod na kay biyaan akong balay na pa may kuan god. Katay madagaynot. Sa Danau City naman, aabot sa 500 pamilya rin ang inilikas kagabi dahil sa banta ni bagyong Verbena o aabot sa 2,000 individuals. 25 evacuation centers ang binuksan sa 15 apektadong barangay. Isa na rito ang Danau Central School na ipinagamit ang mga classrooms na nasa mataas na palapag. Nanggingon ni Director i-restayin sa OCD nga dili jud ka dapat mayon ready because when you say ready ana magsugod ang kumpiyansa. So all I can say is for the now is naninguhalan mi no, we're doing our best na safe lang atong mga kuan atong mga constituents. Kaninang madaling araw, naranasan ang pabugso-bugsong hangin dito sa ilang bahagi ng Northern Cebu at may panakanaka at minsan may kalakasan na pag-ulan. Nico Sereno ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Halos 200 pasaherong papuntang Visayas at Mindanao ang stranded sa Manila North Port Terminal. Kabilang sa stranded ay yung mga may biyaheng pa Siargao, Ozamis, Butuan. Mga pasaherong pa Cebu, Tagbilaran, pati na ang mga pabacolod, Cagayan, Iloilo na ngayong tanghali dapat ang biyahe. Kaya ang mga pasahero kanya-kanya ng pwesto sa concourse habang naglatag na lamang ng karton ang iba pa para may mahigaan. May free charging stations din para magamit ng mga pasahero. Sa ngayon, wala pang katiyakan ng schedule ng biyahe ng mga stranded, depende sa lagay ng panahon. Sinilbihan ng arrest warrant si dating Congressman Zaldico sa bahay niya sa isang subdivision sa Pasig. Nakita rin doon ng mga otoridad ang ilang vault, maleta at kahon. Balitang hatid ni Marisol Abduraman.
Natatakpan ng puting lona ang buong bako ng bahay na ito ni dating Congressman Zaldico sa isang exclusive subdivision sa Pasig City. Sa kalsada naman sa labas lang ng gate, nakalapag ang ilang kahon at bag. Ipinakita ng abogado ni Ko sa mga pulis ang lamang mga relo ng isang kahon. Ang iba, hindi na binuksan. Nagtungo roon ang NBI at PNP-CIDG para isilbi ang arrest warrant laban kay Ko. We are here to implement a warrant of arrest issued by the Sandigan 5th, 6th, tsaka 7th Division for malversation, violation of Section 3E, Section 3H of RA 3019 against accused Elizalde Salcedo Co. In your presence, we will enter the premises for you also to witness the proper implementation of the warrant. We consent only insofar as the warrant of arrest. Any search is limited to plain view. Pinasok at chinek ang loob ng bahay. Pinasok pati mga kwarto sa basement. May isang kinakalawang na vault pero hindi binuksan. Ito ay implementasyon lamang ng kanyang warrant of arrest kaya gaya na naging usapan sa mga abogado ni Zaldico. Walang search and seizure na gagawin kundi ito ay plain view search lamang para matiyak kung nandito nga ang subject ng kanilang warrant. Marami pang mga kahon ang nasa living room. May mga paintings din, pati mga crates, bags at personal na gamit. Mga maletang iba't iba ang laki naman ang nasa loob ng mga pinasok na kwarto. May mga vault din na iba't iba ang laki. Nakabukas ang iba. At sa isang kwarto pa, makikita rin ang marami pang mga kahon. Makikita nyo ito, mga cargo boxes. And then, maraming karton, maraming ano dyan. No, that we don't know what she is. And then, of course, yung vault. Suitcases. Yeah, but we don't know kung anong laman yan. It seemed the procedure was followed. As agreed, plain view search. Wala naman pong untoward incident. So we're glad that the authorities respected our client's wishes. Inukutan din ng mga otoridad ang labas ng bahay pero hindi nakita doon ang dating mambabatas. Alam naman namin na wala sila rito. But again, this is a process, this is a procedure, no, para doon sa pag-return namin ng warrant. Yun yung last address na which is written doon sa warrant of arrest niya. Tinanong ang abogado ni Ko kung nasaan ang kanyang kliyente. We do not know. I'm sorry. Si Attorney Apostol ang tumanggap at pumirma sa warrant of arrest kay Ko. Did you know na the warrant will be served today? We were just told to come to the house. Wala kaming alam na may warrant or anything. So you knew that there's going to be the serving of... No, hindi naman... We weren't informed. We were just informed na, we need you to be there. May emergency lang. That's all we were told. Nitong Sabado, pinuntahan ng mga pulis sa Taguig ang unit ni Ko sa isang luxury condominium pero wala silang inabutan doon. Noong Biyernes, inilabas ng Sandigan Bayan 5th, 6th at 7th Division ang warrant of arrest laban kay Ko at 15 iba pa. Kaugnay sa umano'y substandard na 289 million peso road deck projects sa Nauhan, Oriental, Mindoro. Naaresto sa isang bahay sa Quezon City ang isa sa mga akusadong si Dennis Abagon, OIC Chief ng DPWH Mimaropa, Planning and Design Division. Hindi pinangalanan ni Abagon kung sino ang may-ari ng bahay, pero kinumpirma ni DILG Secretary John B. Cremulya na pagmamay-ari ito ng Vice Mayor ng Bansud, Oriental, Mindoro. We have determined that he is the owner of the property. Ang didetermine namin kung ano ang nature ng kanyang stay sa lugar na yan. Kung he was renting or he was being hidden. Sa panayam ng GMA Integrated News kay Bansod Oriental Mindoro Vice Mayor Alma Merano, inamin niyang siya ang may-ari ng bahay kung saan natunton at naaresto si Abagon. Pero anya, pinapaupahan lang niya ang bahay at walang ugnayan kay Abagon. Nakipagtulungan pa raw siya sa NBI para maaresto si Abagon at nagbigay pahintulot na pasukin ang bahay. Kasama ni Abagon, iniharap sa Sandigan ang 7 pang naaresto at sumukong mga opisyal at dating opisyal ng DPWH. Sina dating DPWH Mimaropa Regional Director Gerald Pacanan, mga assistant at regional director na sina Jean Ryan Altea at Ruben Santos, mga division chief na sina Dominic Serrano at Juliet Calvo, project engineer na si Felizardo Casuno at accountant na si Lerma Caico. Una silang iniharap sa Sandigan Bayan 5th Division para sa kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act Section 3E, isang bailable offense.
pero non-bailable ang kaso nilang malversation of public funds sa Sandigan Bayan 6th Division dahil sa higit 8.8 milyon pesos ang di umano'y ninakaw na pondo ng gobyerno. Hindi kasama sa kasong malversation si Calvo, kaya tanging siya lang ang nakapagpiyansa ng 90,000 pesos at nakauwi matapos iharap sa korte. Pinasok sa Quezon City Jail Facility sina Abagon, Pakanan, Casuno, Serrano, Santos at Altea. Sumailalim sila sa pagkuha ng mugshots at personal nilang impormasyon at medical check-up. Sabi ni Remulla, sama-sama sa iisang kulungan ang 6 at walang special treatment. Wala ho kami binibuksan na special wing. So kung saan yung mga general population ng Quezon City inmates, doon rin sila nakatira ngayon. Opo, pare-pareho lang po ng kanilang tasking. Pagkain ho nila, pare-pareho. Hindi pa handa ang kulungan para sa mga babae sa QC Jail, kaya si Kaiko ay ididetine sa female dormitory sa loob ng Camp Karingal. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Dead on the spot ang isang lalaking nagbibisikleta sa Cabanatuan, Nueva Ecija matapos siyang barilin. Chris, natukoy ba yung gunman? Oni, tumakas daw agad ang salarin at patuloy pa siyang tinutugis. Base sa investigasyon, nagbibisikleta ang 52 anyos na biktima sa Maharlika Highway umaga nitong Sabado. Kwento ng ilang tricycle driver na malapit sa crime scene, nakarinig sila ng sunod-sunod na putok ng baril. Nakita na lang nilang nakabulagtana sa kalsada ang biker. Patuloy pa ang investigasyon. Patay din sa pamamaril ang isang guro sa bayan naman ng Talavera sa Nueva Ecija pa rin. Batay sa investigasyon, nakikipag-inuman ang 39 anyos na lalaking guro sa kanyang mga kapitbahay. Bigla na lang daw may dumating na 2 sospek at ilang beses pinaputukan ng biktima. Hawak ngayon ng Talavera Police ang isang lalaking itinuturo ng mga saksi na isa sa mga sospek. Sabi niya, sumuko siya sa pulisya para linisin ang kanyang pangalan. Pamilya raw ang turing niya sa biktima. Tinutugis pa ang isa pang salarin. Sugatan naman ng isang rider matapos na bumangga sa kolong-kolong sa Kawayan, Isabela. Sa kuha ng CCTV, kita ang kolong-kolong na nauuna sa motorsiklo. Biglang pumihit pakanan ang kolong-kolong kaya bumangga roon ang motorsiklo. Sumemplang ang rider. Ayon sa driver ng kolong-kolong, hindi niya napansin ang motorsiklo. Dinala sa ospital ang rider dahil sa mga tinamong sugat sa katawan. Kumakala pa ng ibang impormasyon ng pulisya, pero inaasahan daw nilang magkakaareglo ang dalawang panig. Mainit na balita, hinamon ni Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde at Caloocan 3rd District Representative Dina Sistio ang mga diskaya na maglabas ng ebidensya kaugnay sa akusasyong tumanggap sila ng komisyon sa flood control projects. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Joseph Moro. Joseph! Rafi, kasabay niya na kapwa itinanggi ng 2 kongresista na humarap ngayon sa Independent Commission for Infrastructure o ICI yung mga paratang akusasyon na nakinabang sila sa mga flood control project. Magkasunod na dumating dito sa ICI sina Quezon City 1st District Congressman Arjo Atayde at Caloocan 3rd District Congressman Dina Sistio. Ipinatawag sila ng ICI na nagsasagawa ng investigasyon sa mga maanumalyang flood control project sa bansa. Kapwa idinawit ang dalawa ng mag-asawang Pacifico Curly at Sara Diskaya na umuni binibigyan nila ng 10 hanggang 25% na komisyon mula sa mga flood control project. Sabi ng mga Diskaya, ang ama ni Atayde na si Arturo ang tumatanggap ng mga komisyon para sa anak, bagay na itinanggi naman ng kongresista. Pareho nilang hinamon ang mga Diskaya na maglabas ng mga ebidensya tungkol sa kanilang akusasyon na hanggang ngayon daw ay hindi pa lumalabas mula ng pangalanan sila noong September 8. Narito ang magkasunod na pahayag ng Congressman Atayde at Sistio.
Yes po. Again, it's all hearsay po, sir. Kasi until now, as I said, baka mas mabuti po bago po magturo, bigay po muna sa akin yung ebidensya laban sa akin. Because up to this point, since September 8, they haven't even given out anything against me or my father. You know, and my father is also willing to go through the investigation. Wala po kami tinatago, hindi ako magtatago, hindi ako iiwas, hindi ako lilipad ng ibang bansa. I am here to thoroughly go through the investigation to fight for my innocence po. And naglabas na po ako ng official statement nung araw pa lang, nung September 8 na binanggit nila ito sa Senate Committee. Pero ba't ikaw dadawit? I mean, of all the congressmen? Patunayan mo nila. Rafi, silang dalawa yung nakaschedule ngayong araw at dapat ay ila-live stream na ng ICI ang kanilang mga pagdinig tulad ng kanilang anunsyo, pero binigyan nila ng option yung dalawa kung gusto nila mag-executive session na kinuha naman ng dalawang kongresista, kaya hindi natin nakita, nasaksihan yung kanilang pagharap sa ICI ngayong umaga. Rafi. Maraming salamat, Joseph Morong. Tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na walang samaan ng loob sa pagitan nila ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin. Nag-usap na kami and we understand each other and we decided to keep it between ourselves. There's no bad blood, there is no acrimonious feeling there. Yan ang sagot ng Pangulo nang tanungin kasunod ng pagbibitiw sa pwesto ni Bersamin. November 17 nang i-anunsyo ng Malacanang ang pagbibitiw sa pwesto ng ilang miyembro ng gabinete, kabilang ang Executive Secretary. Kalaunay, sinabi ni Bersamin na hindi siya nag-resign kundi pinagbitiw siya sa pwesto.